Naniniwala ang Iran na kontrolado nito ang Strait of Hormuz. Oo, wasak na ang infrastruktura ng militar ng rehimen. Pero dati ay may kalamangan pa rin ng Iran dahil sa mabilis na bangka sa kipot na yon. Hindi na ngayon. Nagpadala ang US ng bagay sa Iran na magpapabago sa buong bigmaan sa isang iglap at papunta ito sa Strait of Hormuz. Ito ang pinakamasamang bangungot ng Iran. Ang isang bagay na hindi kailanman inasahan ng rehimen, maaaring naghahanda na ang mga tropang US na pumasok sa Iran. Noong Marso 14, iniulat ng BBC at iba pa na nagpapadala ang US ng dagdag na barkong pandigma patungong Iran. Ito pa lang ay balitang-balita na dahil ang mas maraming lakas ng hukbong dagat ay kadalasan nagreresulta rin sa mas maraming pag-atake sa teritoryo ng Iran. Tulad ng deployment ng carrier ng Amerika nito mga linggo. Pero iba ito. Pinangungunahan ng USS Tripoli ang mga barkong patungong Iran, isang amphibious assault ship na nangunguna rin sa elite na US Marine Expeditionary Unit sa gitnang silangan. Malaki ito. Ang Amphibious Ship at Expeditionary Unit ang pinakamalinaw na senyales na naghahandang magpadala ng tropa ang US at ipapaliwanag namin mamaya sa video kung ito'y totoo o hindi. Nagbigay pa ng dagdag detalye ang Warzone o TWZ tungkol sa grupong ipinapadala. Naglayag ang bagong grupo ng barko matapos bigyan ng direktang pahintulot ni US Secretary of War Pete Hegseth ang US Central Command na ipadala ang mga ito. Ayon sa ulat, ang patungong Iran ngayon ay isang Amphibious Ready Group o ARG na may kasamang Marine Expeditionary Unit. Karaniwan, ang ARG ay may assault ship, 2 transport dock at support vessel na may sakay na Marine Expeditionary Unit MEU na binubuo ng hindi bababa sa 2,000 at 200 Marines. Maaring mas marami pa silang dala. Ayon sa The New York Times, humigit kumulang 2,000 at 500 Marines ang papunta na sa gitnang silangan. At binanggit din nila ang pangalan ng unit na ipinapadala, ang ika-31 Marine Expeditionary Unit. Papalapit ngayon sa gitnang silangan ang USS Tripoli at mga kasama nitong barko mula sa base nila sa Japan. Napapansin natin naghahanda ang Marines at mandaragat sa mga barkong ito para sa isang bagay. Noong Marso 13, naglabas ang US Indo-Pacific Command ng larawan ng mga mandaragat sa USS Tripoli na nagsagawa ng live fire exercise nung nakaraang araw. Bagamat ipinakita ito bilang isang karaniwang ehersisyo, at maaring totoo naman, tila hindi nagkataon ang tiyempo nito. Noong Marso 12, may ehersisyo. Makalipas ang 2 araw, lumabas ang balita na papunta na sa gitnang silangan ang USS Tripoli. At dito na nagsisimulang maging masama ang sitwasyon para sa rehimen ng Iran. Maaring ito ang unang ARG at Expeditionary Unit, susundan pa ng iba. Sa isang ex-post, ibinunyag ni Ian Ellis na may iba pang ARG at task force ng US sa Pasipiko na maaring ipadala sa Iran anumang oras. Kasama rito ang Task Force Ashland na nasa Thailand ngayon at ang USS Arlington, isang amphibious warship na noong ika-1 ng Marso ay paulit-ulit na naglo-loading mula Norfolk habang binabantayan ng mga armadong security boat. Maari kayan ito ay pagsasanay para sa isang deployment papuntang Iran. Di tiyak, pero mukhang sinasalamin ng ganitong ehersisyo ang mga kondisyong pwedeng harapin ng barko sa Strait of Hormuz. Tandaan mo ang daan ng tubig na yan. Babalikan natin ito mamaya. Bukod sa task force at barkong pandigma, ayon kay Ian Ellis, may 3 ARGs, ang Iwo Jima, Foxer at Kearsarge, na handang sumama sa USS Tripoli at grupo nito kung ipapatawag ng US. Kaya, ang maari na sasaksihan natin dito ay ang simula ng isang napakalaking bagay pagdating sa pagdideploy ng mga puwersang pandagat. Kahit hindi ganoon, sapat na ang USS Tripoli at mga sumusuportang barko para ipakita sa Iran na magbabago ang posisyon ng US sa digmaan. Hindi agad mangyayari ang pagbabagong ito. Ayon sa open source intelligence update ni MT Anderson sa X, mabilis na papunta sa gitnang silangan ang USS Tripoli. Makikita sa satellite photo na malaki ang alon ng barko. Patunay na mabilis itong papuntang gitnang silangan. Kahit mabilis ito, kailangan pa ring makarating ang barko at grupo nito mula White Beach, Okinawa, papuntang gitnang silangan. Namataan ang barkong pandigma na papalapit sa Bashi Channel sa pagitan ng Taiwan at Pilipinas noong Marso 12, maaring abutin ng 1 o 2 linggo bago ito makarating sa gitnang silangan. Di nito binabago ang balita. Magpapadala pa rin ng US ng marino at amphibious na barkong pandigma sa gitnang silangan. Ito ang pinakamasamang bangungot ng Iran, lalo na sa impluwensya nito sa Strait of Hormuz. Pero bago natin pag-usapan yan, mainam na tingnan muna natin ng mas malapitan kung ano ang Marine Expeditionary Unit.
dahil nagbibigay ito ng ilang pahiwatig kung anong maaring iniisip ng US sa pinakabagong deployment na ito. Ang mga unit na ito ay kabilang sa pinakamaraming kayang gawin ng militar ng US at tinatawag na 911 Force ng Amerika ayon sa New York Times. Sa madaling salita, ito ang mga unit na tinatawag mo kapag may biglaang problema na kailangang agad maresolba. Ginamit ang Marine Expeditionary Units sa iba't ibang operasyon, mula laban sa mga pirata hanggang sa unang tumapak sa lupa sa malalaking operasyon gaya ng digmaan sa Afghanistan noong 2001. Ito ay mga puwersang mabilis tumugon at kayang mag-operate mag-isa. Binuo para suportahan ang himpapawid, lupa at lohistika na hinati sa 4 na grupo. Una ay ang command element na punong himpilan ng unit at sumusuporta sa lahat ng ipinadalang puwersa. Ang ground combat element ang pangunahing puwersa ng Marine Expeditionary Unit sa aktwal na labanan. Karaniwan, ang elementong iyon ay may Marine Infantry Battalion kasama ang artillery support, reconnaissance, grupo ng mga ininyero at amphibious vehicles para sa paglapag sa teritoryo ng kalaban. Dagdagan pa ng aviation combat element para sa karagdagang air power, kabilang ang medium helicopter squadron na may iba't ibang modelo ng transport choppers. Maaring magdala ang Marine Expeditionary Unit ng fighter jet, attack helicopter, air defense team at iba pang aerial assets para suportahan ang mga sundalo sa lupa. Panghuli, naroon ang Logistics Combat Element na nagbibigay ng transportasyon, supply, kagamitan, maintenance at medical na suporta. Kaya hindi lang ito pagpapadala ng US ng iilang sundalo sa gitnang silangan. Isang elite na unit ng Marino na bahagi ng Amphibious Assault Team na nagpapakita ng pagbabago ng posisyon para sa US. Pinakamalakas mararamdaman ng epekto ng pagbabagong yon sa Strait of Hormuz. Nagkakalat ng gulo ang Iran sa kipot na yon. At malinaw kung bakit. Kahit wasak na ang kanilang militar sa mainland, napapanatili pa rin nila ang focus sa Strait of Hormuz. Mabilis na mga bangka na pinapatakbo ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC, kasama ng mga drone na inilulunsad mula mismo sa Iran, ay tumatarget sa mga komersyal na barko na napapakita kung bakit isa ang Strait of Hormuz sa pinakamahalagang daanan ng tubig sa mundo. Ito ay isang daanan ng tubig na 31 milya lang ang lapad sa pasukan at labasan nito, kaya madaling mapatrolya ng mga bangka ng Iran. At ito ay susi sa pagdaan ng 20 milyong bariles ng langis araw-araw ngayong 2025. Ang kilos ng Iran sa kipot, na halos nagsara sa daan maliban sa ilang barkong dumadaan, ay nagbabanta sa pandaigdigang ekonomiya. Ayon sa CBS News, noong Marso 15 ginagawang choke point ng Iran ang kipot sa pagtutok sa komersyal na barko, kaya tumaas ng malaki ang presyo ng langis. Sa ngayon, ayon sa ulat, isa sa mga pangunahing prioridad ng US ay mabawi ang kontrol sa kipot ng Hormuz mula sa kamay ng IRGC, na umatake na sa hindi bababa sa 16 na komersyal na barko hanggang noong Marso 12, na nagresulta sa pagkamatay ng 8 at pagkawala ng isa. Ayon sa TWZ, 77 barko lang tumawid sa kipot noong unang kalahati ng Marso. Para sa konteksto, sa parehong panahon noong 2025, umabot sa 1,229 ang mga pagdaan sa kipot ng Hormuz. Kaya't halos 16 lang ng trapiko na dapat dumadaan sa kipot ang aktual na nakakadaan ngayon. Ito ang panlaban ng Iran. Magpapatuloy ang pag-atake habang pinapayagang maghari ang Iran at IRGC sa kipot ng Hormuz. Ang pagdating ng Marine Expeditionary Force sa kipot na yon ay isang pagbabago ng posisyon na nagpapakita kung paano pumapasok sa bagong yugto ang digmaan sa Iran matapos sirain ng US ang infrastruktura ng militar ng bansa sa pamamagitan ng himpapawid. Binabago ng pagdating ng unit na ito ang lahat. At siya nga pala, ito ang The Military Show at ibinibigay namin sa inyo ang buong larawan, hindi lang ang mga headline. Pindutin ang subscribe para siguradong lagi kang nauuna sa balita. Kaya ang pagbabago ng posisyon. Ang pagdating ng USS Tripoli at hanggang 2,500 Marines ay nagbibigay sa mga komandanteng nakadestino sa reyon ng opsyon para sa iba't ibang misyon sa seguridad sa kipot ng Hormuz. Kasama sa mga misyon ang paglikas ng pasahero mula sa napinsalang komersyal na barko o kung magpadala ang US ng sundalo, limitadong operasyon laban sa mga pantalan at lugar na pinagmumulan ng mabilis na attack boat ng Iran sa kipot. Tandaan na ang ika-31 Marine Expeditionary Unit na papuntang gitnang silangan ay bahagi ng puwersang Amerikano sa Indo-Pasipiko. Muling naglalaan ng US na gagamitan, kahit pansamantala, bilang malinaw na mensahe ng kahandaang pahinain ng sarili sa Indo-Pasipiko para palakasin ang posisyon sa Iran. Sa madaling salita, hindi hinahayaan ng US ng mga aksyon ng Iran sa kipot ng Hormuz
ay maging dahilan para umatras ito. Nagpadala pa ito ng dagdag na puwer sa gitnang silangan. Nangyari ito mga 2 linggo matapos ilunsad ng US ang Operation Epic Fury at ayon sa Gulf News, maaring itong bigyang kakayahan ng Pentagon na magsagawa ng pagsalakay sa mga isla sa loob at paligid ng Golpo ng Persia na ginagamit ng IRGC para sa kanilang estratehiya sa kipot ng Hormuz. Maaring targetin ng ika-31 Marine Expeditionary Unit ang missile battery at drone launch site sa mga islang ito. Kasama rito ang pagsira sa natitirang kakayahan ng Iran sa paglalagay ng mina matapos sirain ng US ang 16 itong barkong ginagamit sa minilaying, ayon sa US Central Command. Ang pagpapadala ng Marine Expeditionary Unit sa gitnang silangan ay nagbibigay ng option sa US. Ayon kay Hexet, may plano na handa kahit hindi sinasabi ng US ang eksaktong detalye nito. Sa press conference noong Marso 13, sabi ni Hexet, Iran lang ang pumipigil sa pagdaan sa Hormuz dahil sa pamamaril nila sa mga barko. Bukas sana ito kung hindi yon ginagawa ng Iran. Bagamat halata, nagbibigay pa rin ito ng ideya sa iniisip ng kalihim ng digmaan ng US. Sinabi ni Hexet na tinutugunan na ng US ang mga atake ng Iran sa mga komersyal na barko. At ayon sa TWZ, hindi papayagan ng US na maging pinagtatalunan ang Strait of Hormuz. Kaya may planong US. Simple lang ang tanong. Anong plano? Mukhang tataas ang tsansa ng pagpapadala ng sundalo sa lupa, kaya tutok lang habang tatalakayin natin ang posibleng epekto nito sa Operation Epic Fury. Gayunpaman, maaring ang pagkakaroon lang ng kakayahang magbago-bago at iba't ibang opsyon na nabanggit na natin ang nasa isip ni Hexet. Pwedeng gamitin ang Marine Expeditionary Unit para suportahan ang operasyong panghimpapawid ng Amerika laban sa Iran. Ayon sa TWZ, Kayang magdagdag ng mga unit ng sasakyang panghimpapawid tulad ng F-35 para sa mga misyon. Hindi pa tiyak kung ang misyong yon ay gagawin sa Iran o sa dagat. Sa huling nabanggit, maaring nagpaplano ang US na magpalipad ng ilang mga fighter jet sa himpapawid ng Strait of Hormuz, kung saan maaari nilang atakihin ang mga mabilisang bangka at drone ng Iran. Ayon sa outlets, ang USS Tripoli ay itinayo para sa ganitong layunin at posible rin itong gawing F-35 Lightning Carrier kung kailangan. Baka yun ang plano. Ang pagdating ng ika-31 Marine Expeditionary Unit sa gitnang silangan ay maaring paraan ng US para magpasok ng strike force na parang aircraft carrier sa Strait of Hormuz. Nang hindi inaalis ang focus ng mga carrier sa riyon. Pwede rin magsagawa ng search and rescue ang mga marine sa krisis, lalo na kung may komersyal na barkong inaatake ng Iran. Kaya parang may escort na para sa mga barkong tumatawid sa kipot. Hindi man malaking escort, nagbibigay ito ng mabilis na tugon sa mga banta sa Strait of Hormuz. Maaari ring gamitin ng US ang Marines at amphibious attack boat para salakayin ng mga isla sa Persian Gulf. Nangyari ito nang gumbahin ng pinaka-estratehikong ari-ariya ng ekonomiya ng Iran, ang Kharg Island, ayon sa Wall Street Journal. Ang isla na iyon ang pinagbumulan ng 70% ng oil exports ng Iran. Tinamaan ito ng babalang putok ng US. Sinira nila ang ilang infrastruktura, pero iniwan ang karamihan ng oil asset ng Iran. Ayon kay Pangulong Donald Trump, muling pag-iisipan ng US na huwag galawin ang langis ng Iran kung hindi nito bubuksan muli ang Strait of Hormuz. Magpapatibay ba sa bantang Marines at amphibious na barkong papuntang gitnang silangan? Posible yon. Mahigit 30 isla sa Persian Gulf ang pagmamayari ng Iran. Ngunit ilan lang dito ang bukas sa bisita. Nabanggit namin na maaring kontrolin ng US ang ilang isla na malamang na ginagamit ng Iran bilang launching point ng mga mabibilis na bangka at drone sa pamamagitan ng amphibious landing. Kasama ng pagkontrol na yon ay ang unti-unting pagbawas ng kapangyarihang hawak ng Iran sa pamamagitan ng Strait of Hormuz. Kaya maaring naghahanda ang US para sa hinaharap kung saan silang magbabantay sa Strait of Hormuz sa pamamagitan ng pagkuha ng mahahalagang isla sa mismong harapan ng naghihirap na rehimeng Iranian. Habang nangyayari ito, magpapatuloy ang US sa paglulunsad ng mga airstrike laban sa Iran at patuloy na ibinabanta ang posibilidad ng mga susunod na pag-atake sa Kharg Island laban sa buong pamunuan ng rehimeng Iranian. Panghuli, nariyan ang posibilidad ng pagpapadala ng mga sundalo na sinabi ni Trump noong unang bahagi ng Marso na malayang mangyari. Nabanggit namin na ang ika-15 Marine Expeditionary Unit ang unang regular na puwersa ng US na pumasok sa Afghanistan noong 2001. Iyan ay isang katotohanang hindi maaring baliwalain ngayon na ang isang katulad na unit ay patungo sa direksyon ng Iran dahil ibig sabihin nito na ipinakita ng kasaysayan ng mga Marine Expeditionary Unit ang nagsilbing paguna sa mas malalaking opensiba sa lupa noon. sabi ni Bloomberg, pinag-iisipan pa rin ni Trump ang pagpapadala ng sundalo
dahil maglalagay ito sa panganib sa mga tropang Amerikano at posibleng makaapekto sa kanyang mga taga-suporta. Tumataas ang posibilidad nito at kung magpapadala ang US ng sundalo sa Iran, may ilang malinaw na target silang puntira. Ang pagsakop sa Kharg Island kasama ng iba pang mga isla ang pinakamalinaw na target sa mga ito dahil sa mga dahilan na nabanggit natin kanina. Ayon kay Bloomberg, posibleng gusto ng US kontrolin ang malaking stock ng enriched uranium ng Iran. Tintarget ng US at Israel ang ganitong pasilidad noong Operation Midnight Hammer noong Hunyo. At may ebidensya rin nagbagsak ang mga B-2 bomber na malalaking bomba sa mas maraming underground na pasilidad ng Iran noong Operation Epic Fury. Gayunpaman, para tuloy ang mapigilan ang Iran sa paggamit ng mga pasilidad, kailangan ng tropa sa lupa para makontrol ito at maiwasan ang dirty bomb na sitwasyon. May isa pang posibilidad ayon kay Bloomberg. Makikipag-partner ang misyon sa Central Intelligence Agency at Mossad ng Israel para magpadala ng maliliit na grupo sa Iran na kokonekta sa mga kalaban ng pamahalaan at bubuo ng kilusan ng paglaban ayon sa ulat. Kahit mukhang baliw ang ideyang ito, ito ay sumasang-ayon sa pananaw ng US sa pagpapalit ng rehimen sa Iran. Matapos ang unang mga pag-atake laban sa Iran noong Pebrero, 28 sinabi ni Trump sa mga Iranian, "Kapag tapos na kami, kunin ninyo ang pamahalaan ninyo." Ayon sa New York Times, sinabi ni Trump na sa inyo na ito. Kahit umatras siya sa pahayag, binanggit pa rin niyang malaking hamon para sa karaniwang Iranian ang mag-alsa. May IRGC pa rin sa kalsada, nagpapaputok sa mga nagpoprotesta laban sa rehimen ng Iran. Klaro pa rin na iniisip ng US ang hinaharap na magiging taga-suporta ito ng kilusan laban sa rehimen ng Iran. Iyan ba ang magiging papel ng 31st Marine Expeditionary Unit? Maraming panganib ang posibleng paraan na ito. Kailangang mayroon ng mga kontak sa mismong lugar sa Iran ang Mossad at CIA, kasamang sapat na tiwala sa mga kontak na ito upang malaman na magsisikap silang bumuo ng isang anti-regime na hukbo na maaring kumilos sa tulong ng US. Sa sitwasyong ito, pwedeng gamitin ng US ang 31st Marine Expeditionary Unit para sakupin ang mga pangunahing militar at ekonomiyang lugar, gaya ng Kharg Island, habang nagbibigay ng pagsasanay at armas sa kilusang tutol sa rehimeng Iranian sa mainland. Marami nang nasirang US sa kakayahang militar ng Iran. Sa tulong ng organisasyon, pera at armas, ang kilusang paglaban ay nasa pinakamagandang posisyon para kumilos mula nung revolusyong Iranian. Pwedeng magbigay ng kalamangan sa revolusyonaryo ang US Marines at Special Forces laban sa rehimen. Maaring tunog baliw ito, pero kung mangyari, mawawala ang kontrol ng Iran sa kipot ng Hormuz at babagsak din ang rehimen nito. Nanonood lang sa gilid si Pangulong Vladimir Putin ng Russia. Wala sa plano ni Putin ang lahat ng ito, na ginagamit ang Iran para palakasin ang impluwensya ng Russia sa gitnang silangan. Pero nangyayari ito, at ang pagbagsak ng rehimen ng Iran ay magkakaroon ng malaking epekto kay Pangulong Putin ng Russia. Alamin kung ano mga epekto na yon sa pamamagitan ng panonood ng aming video. Kung nagustuhan mang video, mag-subscribe sa The Military Show para updated ka sa aming pagsusuri sa mga galaw ng US sa Iran. Salamat sa panonood.